Ako si Michael Cagas, aka The Worm Prince. Ang vermiculture and vermicomposting, ito ay negosyo ng pagbubulate. Yung ating mga local worms, mga lumbricus at iba pa, so those are burrowed type worms. So samantala ang ginagamit natin na worms is tropical worm. So ang pangalan nito ay African Nightcrawler. From the word Eugenus Eudrilei, so Eugenus, so Eugene. Kung si Eugene ay isang person, actually siya ay blessing, no, sa amin. Yung pinagpe-pray kong bahay, natupad yun, no? Actually, ang bahay ko is, during that time is more than 2 million. Nakapundar din ako ng sasakyan ko. No? Actually, dalawang sasakyan ko, isang van at saka isang pick-up. Yan yung ginagamit ko ngayon. And then, well, itong ating nandito tayo ngayon ay nabili ko din. This is more than 600 square meter. So, saan galing yun, no? Siyempre, biyaya yun ng worms, no? Sa worms yun nagmula. Ayan, so anong mga materials na kailangan So natin? initially, ang ating lang materials na gagamitin dito ay basic lang, no? Meron tayong sahan ng saging. So ang sahan ng saging, toots, pakilagay. Actually, ito ay inilalagay sa ilalim, no? Yan, so ilagay lang muna natin. Ayan. So that chop yan, hindi siya pinong-pino. Actually, yung iba pinong-pino ang pagkakagayat nila kasi ng saging. Ito kasi pag nabubulok, no, yan. Makikita natin na yung mga juvenile o yung baby worms napunta dyan. Sa mga singit-singit. Sa mga singit-singit. Kaya yung mga predators, especially ants at iba pa, hindi makakain ito ng ano. So ang ginawa natin, meron tayong peg. Ito yung peg natin, no? Yan peg. And then nag-set tayo na. Ito isang portion lang nung itong gano'ng kahaba. Itong mahaba na ano to. Ito is 6 meters. 6 meters, konti lang kinuha natin. So konti lang to. So initially, kung bakit naglagay tayo nitong sahan ng saging, ito ay magsisilbing watering hole ng mga bulate. No, and at the same time, mataas sa potassium at saka pag tinabunan to natin later on, magiging maganda yung bedding natin. Ang logic nito, palalamigin niya yung worm bed. Pag nasa ilalim yan, sustainable ang microorganism. Dahan-dahang nabubulok. Ang pagkain kasi ng bulate, yung microorganism na nandoon sa nabubulok na bagay. So syempre, kung dahan-dahang nabubulok yan, ibig sabihin yung microbes mo doon ay dahan-dahan din ang dumadami. Samantala pag nasa ibabaw yan, ang bilis matuyo. So next dito, dadagdag tayo ng carbon source. So ang carbon source natin ay ang mga dried leaves. So ipapatong natin yung dried leaves. Yan. Yung mga dried leaves yan, ang alternative kung nasa mga palayan naman sila, pwede yung mga kugon. Yung mga kugon na dried Pinatuyo. At binabad actually sa tubig at inesprayan ng IMO. Yan, ito yung mga pinagwalisan nyo lang ng mga dito, dahon-dahon sa paligid sa inyong farm. Pwede nang mga gamit. Pwede na magamit. And then yan, tataklo mo lang dyan. And then you have several component, dried grasses, coco peat, hay at iba pa, no? Corn cobs. So those are several na source of carbon. Dahil maganda na yung kanyang pinaka-bedding, and then next ito na yan. Compost na ginagawa. Either compost or topsoil ang gagamitin natin. So magpapatong lang tayo dito. So yan, no. So maganda yung bilhin na lang sila ng vermicast na may worm egg. Pwede para yung worm egg mag-hatch dyan mabilis. Ang ating density rate for every 1 square meter ay 1 kilograms na worm. Ang initial natin na depth, no, ng ating worm bed ay 4 inches. So kaya ayusin natin to na 4 inches. So ito muna ang kailangan i-master. No? And then, source mo naman ng nitrogen, which is 30%. Yun yung fresh. Either yan ay cow manure, carabao manure, goat manure, horse manure. No? Kung gagamit ka naman ng ipot ng manok, kailangan mo yung tinatawag nating acclimatization sa kanyang pagkain. So, konti-konti ka lang muna. Hindi ka pwedeng magpakain ng chicken manure na fresh, hindi ka rin pwede magpakain chicken manure dadalawang buwan lang. Ang kailangan mo ipakain na chicken manure ay yung chicken manure na 8 to 10 months old na. You know, yung ginapangan na ng damo. Pwede mo na siyang
i-cover. Cover na siya. Ano pang normally pang cover natin? Sako lang, para Sako. mas maganda. Sabi nila yung plastic daw hindi pwede. Actually, kaya hindi pwede ang plastic kasi baka ang gawin ng tauhan ay isil yung plastic. Hindi talaga pwede yun. Hindi makakahinga. Hindi makakahinga. So, dapat ano lang, nakapatong lang. So, pwede naman talaga ang plastic. Basta may butas. Okay. Pwedeng butas-butasin ng Pwedeng butas-butasan para makahinga. Wag niyo pong kukulubin. Huwag ko kulubin kasi iinit yun. Masusuffocate. Patay ang bulatek. So, napakasimple lang. So, ito na yan. So, hindi mo na kailangan pang mag-antay ka ng 30 days para mag-pre-decomposition method, no? So, ito lang, simpleng materialis lang at saka simpleng procedure. Tapos na, no? Ang bilis i-set up. Yan. So, wala pa 30 minutes. Sandali lang talaga. Sandali lang. So, gano'n naman ang hihintay nila para magkaroon ng, kung ang ginamit nila is vermicast, may mga itlog, ilang days? 30 days. 30 Makita days. na nila to. Marami-rami rin na rin. Marami na yan. Mabilis siyang malakas kumain. Actually, in 15 days, gantong kalalaki na ang kanyang ang kanyang mga anak. So, bukod sa mga bulate, ito naman, para saan naman itong bed na ito? So, ito ay elevated bed. Maganda usually elevated bed pag nagpo-produce ka ng vermicast. Kasi sustained at saka controlled ang iyong nutrient. No? And at the same time, yung mga materialis mo hindi nakababa sa lupa. Kaya yung magiging compost mo dito, mababa yung count ng Salmonella and E. coli. No? So yun yung number 1 pag halimbawa ikaw ay isang organic farm o kaya ikaw ay yung producer na gusto mo na ma-certify into third-party certification ng iyong product. So, mas maganda, elevated worm beds. Elevated. Ang requirements ba ng taas ng elevation? Gaano kataas? Well, depende. May mga 1 foot ang height doon sa baba. Basta wag lang nakalapat sa lupa. Isang hollow blocks pwede na? Isang hollow blocks pwede na yan. Actually, napaka-importante ng bubong sa production ng vermicast. Why? Pag vermiculture ka, dapat ang iyong substrate ay hindi nauulanan at hindi direct na naaarawan. No? Yan ay para walang leaching ng nutrients. No? Imagine meron kang vermicast na wala naman palang masyadong nutrient dahil naulanan na. At napansin ko din, meron din ito, may bubong, may shelter. Oo. Ano yung difference nung kanina dun sa farm mo na nag-harvest sila sa likod bahay? So yung nasa namin, ang concentration on vermiculture. So dito, vermicomposting and at the same time ay vermiculture. So, ayan. Kaya ang bilis nila dito makagawa ng vermicast. Itong particularly for vermicast na ito. Oo, kasi halimbawa, in-scrape mo yung ganyan, makikita mo granular form. Ganda. In comparison doon sa nature. So ito, ang kailangan mo lang nito, pag ganito ng klase ng texture, no, halos puro na, tatanggalin mo lang yan. Tatanggalin na lang yung mga ibang artifacts. Tanggalin mo na lang yung mga twigs, undecayed matter, pagkain nila. Mga leaves, mga sanga-sanga. Good as na yan. Sold na agad yan sa mga customer. Meron kaming tinatawag naman na fortification method, no, doon sa bumibili sa amin ng vermicast. So we have vermicast na naulanan pero we do fortification. No? Yung fortification method naman namin na yon, we incorporate nutrient. Ini-increase namin yung nutrient ng vermicast using fortification method. Gamit ang ilang concoction and probiotics na ini-apply namin. Well, importante din talaga na para hindi ka na dumaan ng fortification, no, ay may bubong para yung controlled mo yung environment, yung temperature, yung water mo na inilalagay. Well, napaka-importante nun kasi kung umulan, may umorder sa'yo, basa ang iyong vermicast. So para sa mga mag-uumpisa, ilang inches tong bed na to? Pag mag-uumpisa, syempre sila, ganito lang yan, 4 inches ka lang. 4 inches? 4 inches, and then pag ikaw ay na-master mo ng 4 inches, you go higher ng another 2 inches, 6 inches, 8 inches, 10 inches, 12 inches. And then pag na-master mo na yung 1 foot, no, yung 12 inches, pwede ka nang mag 1 meter deep. So yun yung deep vermicomposting worm bed. So mahirap-hirap ng konti. Actually, yung pag-aalaga ng bulate, pag ikaw ay magsisimula, hindi naman nangangailangan na gaya ng dati na mag-invest ka ng malaki. No? So, mura din dito sa amin kasi ang bulate. No? So, ngayon, dahil masyadong mataas ang demand at kukonti ang supply, so meaning mataas ang worms. No? Dahil limited ngayon ang supply ng worms. So, mataas ng konti. So, nagre-range siya ng 350. No?
Sa ngayon, mababa pa rin sa amin kasi 350 pa rin naman yan. So yung sa ibang lugar, that is 500, 650, 800, depende kung saan saang lugar yan. So, thank you so much sa pagbabahagi ng kaalaman, at kung gusto niyo ng mas in-depth pa, punta na lang po kayo sa description. Nandun po ang telephone number ni Sir Michael or ang ating Worm Prince para magturo sa inyo. Pwede po siyang dumayo sa inyong lugar, kayo na lang po mag-usap. Salamat, Jay. At sana isama niyo na rin ako. Oo, yan. Maganda isama niyo talaga si Jay, no? Dahil soon marami tayong lalakbayin, no? Abangan niyo po, at magkakaroon na rin daw po siya ng YouTube channel na magko-collaborate kami, maglibot sa mga kanyang mga consultancy job. So, agree ba kayo sa agree? Agree, Sir Jay. Approve. Yan, approve.